Hindi pala opisyal na pambansang bayani si Dr. Jose Rizal? Paano nangyari yun? It's time, Solid Archers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Alam mo ba, kahit saan ka tumingin, nandoon si Jose Rizal. Mukha niya nasa piso, pangalan niya nasa kalsada, ospital, eskwelahan, at kahit pa sa mga mall. Sa school, required tayong basahin ang No Limitangere at El Filibusterismo, at pagdating sa college, may subject pa talaga na Rizal. Tuwing December 30, holiday, Rizal Day, kinikilala natin siya bilang ating pambansang bayani. Pero teka, pambansang bayani ba talaga si Jose Rizal? Here's the shocker. Walang ni isang batas, executive order o presidential proclamation na nagsasabing opisyal na pambansang bayani si Rizal. Wala. As in, wala talaga. Hindi pa siya opisyal na idineklara bilang national hero ng Pilipinas. Ayon mismo sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, wala ni isang batas, executive order o presidential proclamation na nagsasabing pambansang bayani si Rizal. At hindi lang siya, wala ring ibang bayani na idineklara bilang national hero. Kahit sina Bonifacio, Aguinaldo o Mabini, wala. So paano siya naging bayani? Ayon sa NCCA, ang posisyon ni Rizal sa ating kasaysayan ay bunga ng patuloy na pagbibigay galang at pagdakila ng mga Pilipino sa kanya. Ibig sabihin, taong bayan mismo ang nagturing sa kanya bilang bayani. Ngunit may ilang pagkilala naman sa kanya. Noong December 20, 1898, si General Emilio Aguinaldo ay naglabas ng kautusan na ginagawang December 30 bilang araw ng pambansang pagluluksa bilang pagunita kay Rizal at sa iba pang biktima ng revolusyon. Noong panahon ng mga Amerikano, isang batas, ang Act No. 137 ang pinagtibay para palitan ang pangalan ng distrito ng Morong at gawin itong Rizal Province bilang parangal sa kanya. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagkilalang ginawa ng gobyerno. Fast forward to 1995, naglabas si Pangulong Fidel V. Ramos ng executive order para bumuo ng National Heroes Committee. Ang layunin nito, pag-aralan at magrekomenda kung sino ba talaga ang mga dapat ituring na pambansang bayani. At ito ang listahan nila: Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino at Gabriela Silang. Pero hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na deklarasyon. Bakit? Ayon sa NCCA, baka raw magdulot ito ng sunod-sunod na hiling ng iba pang bayani na ideklara rin, o baka raw magsimula pa ng matitinding debate sa mga kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan natin. Ngayon, meron lang tayong ilang opisyal na pambansang simbolo sa batas. Ayon sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang mga sumusunod lang ang kinikilalang official national symbols: ang bandila ng Pilipinas, lupang hinirang, coat of arms at heraldic devices. At bukod dyan, ang sampagita bilang pambansang bulaklak na idineklara noong Commonwealth era, ang nara bilang pambansang puno, ang Philippine Eagle bilang pambansang ibon na pumalit sa Maya noong 1995, ang Philippine Pearl bilang pambansang hiyas noong 1996. Pero si Rizal, walang opisyal na titulo, walang batas, walang proklamasyon. Kaya sa huli, si Jose Rizal ay bayani hindi dahil sa papel, kundi dahil sa puso ng mga Pilipino. At minsan, yun ang pinakamahalaga. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ay yung sagot. Kung nagulat ka rin sa fact na ito, share mo na ang video ito. At i-follow mo pa ang Archlight para sa mas marami pang kwentong pangkasaysayan. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time.